sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Muli ay inaanya ko kayo na makisa sa misang ito, lalo na ngayon na tayo nagsisikap na sana ay matigil na ang pandemyang ito upang tayo magkaroon ng isang normal na pamumuhay kasama nating pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating sarili, sa pamamagitan ng pag-isa sa ating Panginoon. Kaya simulan natin ang isang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kaliliwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa panahon na tayo nagkulang sa ating sarili dahil ang pabayaan natin, hindi tayo nagpahinga at hindi tayo nag-isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin kung hindi tayo nakapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luwa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasako mo kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinadalal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit,
makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulubog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Patawarin mo, Panginoon, ang mga kasalanan ng mga naglilingkod sa iyo at kaawaan mo sila. Lumakas sana ang kapananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sapagkat kung hindi mo sila tutulungan, ay hindi makasusunod sa iyong kautusan. Alang-alang sa Anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumulong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangarap at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangarap ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila pinantayan, kaya kayo narurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila yung dalamin. Hihiram ko ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muling pangdaranas ng takot at agang-agang at wala nang maliligaw kahit isa. Ako ang Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisipulin ko mula sa langit ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang mag-aari. Pairali niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalan itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon, ang Panginoon ay aking pastor. Di ako mangangailangan ng anuman. Ang Panginoon ay aming pastor, di ako mangangailangan ng anupaman. Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinamihimlay sa makinang na mastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Ang Panginoon ay aming pastor, di ako mangangailangan ng anupaman. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daan ko'y tumatak sa kanilang, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Ang Panginoon ay aming pastor, di ako mangangailangan ng anupaman. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Itong iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Ang Panginoon ay aming pastor,
Di ako nangangailangan ng anupaman. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Ang Panginoon ay aming pastor. Di ako nangangailangan ng anupaman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinagoy niya ang alitan na parang pader ng hiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa Kanya, sa Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ang mga salita ng Panginoon ay Espiritu at buhay. Ang Mga sinasabi mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang mga apostol ay muling nagkatipon kay Jesus upang ibalita sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa at ipinangaral. Binigyan niya sa kanila, halina at magtungo tayo sa isang dakong ilan at makapagpahinga kayo ng mabuti. Sapagkat marami ang naparuroon paririto at hindi man lamang sila makakain. Kaya't lumulan sila sa daong upang lumigpit sa isang puok na ilang. Marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya nagmamadaling lumakad ang mga tao na galing sa lahat ng bayan at dumating sila roon ng nauna pa sa mga apostol. Nang lumusad siya, nakita ang maraming tao at nahabag siya, sapagkat sila ay katulad ng mga tupang walang nag-aalaga. Kaya tinuruan sila ng maraming bagay. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Napakataas ng pangarap ni Dore para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Kaya mula sa probensya ay nag-aral siya sa Maynila at sinikap niyang mag-aral ng husto upang sa ganun siya magtagumpay. Ang nais niya magtagumpay sa kanyang pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, mataas na posisyon upang maiangat niya ang kanyang pamilya. Kaya nag-aral siya sa isang university ng accounting at nang siya graduate, siya ay nakakuha ng cum laude at pagkatapos nag-apply siya ng trabaho sa Makati. Sa isang malaking kumpanya nais niyang magtrabaho upang siya ay umangat at umunlad. Subalit habang siya nagtatrabaho, gusto niyang yung kanyang posisyon ay tumaas
Subalit napakalaki ng competition. Napakalakas ng kompetisyon. Kaya ang ginawa niya, nagtatrabaho siya, nag-aral siya. Gusto niya magkaroon ng isa pang degree. Magkaroon ng pag-aaral upang sa ganun malampasan niya yung mga nasa posisyon na gusto niya makuha. Nag-aaral siya, nagtatrabaho, at dahil dito, halos sa kanyang panahon ay sa kanyang sarili. Subalit na makatapos siya ng degree niyon, ay kulang pa para sa kanya. Kaya tag-enroll pa rin siya para siya nagkaroon ng doctorate. At dahil dito, halos hindi mo na siya makausap pagdating ng bahay. Wala na siyang social life sapagkat ayaw niyang lumabas. Yung mga tao na gusto siyang makilala at makausap ay ayaw niyang kausapin. Nawawala na siya ng connection sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. At dito makikita mo, stress na stress at halos yung kanyang production sa kanyang trabaho ay hindi niya magawa. At dito siya kinausap ng kanyang dating boss sa trabaho. Ang sabi niya, Doreen, inuubos mo ang panahon sa iyong pag-aaral at yung gusto mong position na gusto mong makuha ay hindi mo makukuha sapagkat yung ibang elements, ilang bagay na dapat nasa iyo ay lalo nawawala. Kailangan kang mag-slow down. Kailangan kang magpahinga. At dahil dito nagbago ang buhay ni Doreen. Minamahal ko mga kapatid, timely yung pagsasabi sa kanya ng kanyang former na boss. At ito'y napakagandang i-relate natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon sa linggong ito. Sapagkat napakaliwanag ng sinasabi sa Ebanghelyo ni Marcos na yung mga alagad pagkatapos nila sila ay magtrabaho, ay bumalik sa ating Panginoon. At doon sa kanyang paglilipot sa ating Panginoon, napuna ng ating Panginoon na sila ay pagod na pagod. At dito napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo na parang wala na silang panahon kahit sa pagkain. Kung kaya't ang ating Panginoon ay nagbalasakit sa kanila. At sinasabi ng ating Panginoon, halina, magtungo tayo sa ilang na lugar, dakong ilang na lugar, upang kayo ay makapagpahinga ng mabuti. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, ang nais ng ating Panginoon ay buhay na maganda, buhay na ganap, at hindi yung buhay na ikaw ay punong-puno ng problema at stress ka sa iyong trabaho. Sapagkat napakahalaga sa Kanya ang tao na Kanyang nilalang. Sa pamamagitan ng pahinga ay magkakaroon ng buhay ang isang tao. At sa Banal na Ebanghelyo ngayon, dalawang bagay ang sinasabi ng ating Panginoon. Mga bagay na siyang napapaloob sa meaning ng pahinga. Ang number one na meaning ng pahinga ay yung physical at yung mental rest. Pahinga ng katawan, pahinga ng pag-iisip, upang sa ganon ang buhay ng isang tao ay umunlad at maging ganap. Itong nararanasan natin. Tayong lahat na nagtatrabaho ay napapagod. Kaya tayo nagkakaroon ng lunch break, kuminsan afternoon break, coffee break. Sa gabi nagpapahinga tayo para matulog upang ang buha katawan natin ay magkaroon ng lakas muli para tayo makapagtrabaho. Actually, kung nag-a-apply tayo ng trabaho, ang tinitignan natin ay hindi lamang sweldo, hindi lamang yung mataas na sweldo, kundi ang tinitignan natin kuminsan, ano ba yung mga benefits na makukuha sa trabaho ito? Ang ibig sabihin, may annual holiday ka ba dyan? Mayroong sick leave ba yan na ibibigay? May compassionate leave ba yan ibibigay? Sa mga babae, mayroong ba yan maternity leave na ibibigay? Gaano katagal? Gaano ang ibibigay ng lahat ng pahingang ito
sapagkat ito'y napakahalaga para sa akin. Pero kung minsan mali yung ating pananaw at understanding sa holiday, sapagkat kung minsan nag-holiday tayo ng 1 month, pero pagdating natin ng holiday ay pagod na pagod pa rin tayo. Kaya't yung meaning ng pahinga sa holiday ay nawawala. Kaya nga sinasabi dito, mag-holiday ka ng 1 month at ikaw magpahinga ng 1 month. Kaya nawawala yung meaning ng tunay na pahinga. Ang tunay na pahinga ay yung ating sarili ay dapat magkaroon ng pahinga. Dahil kung walang pahinga, magkakaroon tayo ng problema. Tayo unang-una magkakaroon tayo ng sakit sa ating katawan. At kung magkakaroon ng sakit sa ating katawan, hindi tayo makakapagtrabaho ng tuluyan. Secondly, kung tayo ay overburden, overwork, magkakaroon tayo ng problema sa ating pamilya at sa ating social na pamumuhay. Actually, marami nang naghiwalay dahil ang isa ay panay ang trabaho at walang panahon sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Ang dami ko nang napakinggan na mga anak, lalo-lalo sa Pilipinas sa mga counseling, lalo-lalo na sa mga iyaman. Ang sinasabi ng mga bata, bakit sila nag-drugs? Bakit sila lumayas? Isang reason lamang sasabihin nila, walang panahon sa akin ang aking mga magulang. Every time na ako'y makikipag-usap sa kanila na aking problema, wala sila, nasa trabaho sila. Kaya ako ay pumupunta sa aking mga kaibigan. At doon ko nakuha ang drugs, doon ko nakuha ang tunay na pakikiisa sa aking mga kaibigan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang nais sabihin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon, maging ganap ang ating buhay. Kaya dapat tayo ay magpahinga sa ating mga gawain upang tayo ay patuloy na makapagtrabaho. Ang second meaning ng pahinga o rest ay spend time with the Lord. Magkaroon tayo ng oras para sa ating Panginoon. Sinasabi dito sa Banal na Ebanghelyo ngayon, halina at magtungo tayo sa isang dakong ilang. Hindi sinabi ng ating Panginoon, pumunta kayo. Kundi sinabi ng ating Panginoon, halina, pumunta tayo, magkakasama tayo. Together na tayo ay magkakasama upang doon tayo makapag-usap. Ito'y ginagawa natin na makikiisa sa ating Panginoon, sa ating panalangin. Every time na tayo mananalangin, kaisa natin ang ating Panginoon. Every time na tayo pupunta doon sa dakong ilang, nang ibig sabihin ay silence. May panahon ikaw at ang ating Panginoon lamang. Itong dalawang bagay na ito ang napakahalaga. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ng mass media ay napakalakas. Wala tayong panahon kung minsan ng pananahimik, oras, na kasama ng ating Panginoon. Sa bahay kung minsan tahimik. Magtatanong ka, nasaan sila? Nasa kanya-kanyang kwarto, nasa kanya-kanyang lugar. And hindi spending time with the Lord. Kundi naroon sa kanilang mobile phone, nasa iPad, naglalaro, nakikinig, o kaya ay nanonood ng kung ano-ano sa kanilang iPad or iPhone. Tingnan na lang natin, minamahal ko mga kapatid. Ilan sa inyong mga anak ang nag-away dahil lamang sa panalangin? Dinisturbo sila sa panalangin. Pero ilan sa inyong mga anak ang halos nakikipag-away at nagre-reklamo dahil sila ay dinisturb sa kanilang paglalaro sa kanilang iPad or iPhone. Ilang mga mag-asawa ang nagre-reklamo once na dinisturb ninyo sila sa kanilang computer o kaya sa kanilang iPad. Magre-reklamo yan, makikipag-away sila. Pero nakikipag-away ba sila? O may nag-disturb ba sa kanila? Sa kanilang tahimik na panalangin. Minamahal ko mga kapatid, ito ang nais ng ating Panginoon. Spend time with the Lord at hindi kung kaano sa ano-ano mang bagay. Napakaganda nga isang positive point
na nangyari sa COVID-19 ay bumagal ang takbo ng buhay. Tumahimik ng kaunti ang ating paligid. Sana gamitin natin ito, na itong tahimik at mabagal na buhay ay ilagay natin ang panahon yan sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Ang ating simbahan ay nagbigay ng isang araw para sa pamamahinga. Actually, isang oras na lamang. Isang oras sa pagsimba upang tayo makipag-usap, makiisa sa ating Panginoon. Subalit yung minsan itong oras na ito nawawala pa sa atin. Actually, kung titingnan natin sa Catholic Weekly issue, ngayong linggong ito, 18 of July 2021, yung article ni Monica Gorman, pakikita natin doon sa COVID-19 issue na yun, na sinarhan ang simbahan at walang nagreklamo. Pero nagrereklamo yung mga tao dahil bukas yung mga convenience store, yung mga adult store ay bukas. Nais ng iba na magdasal, pero hindi na magawa. Pero kung ikaw ay pupunta doon sa mga store na yun, ay pwede kang pumunta. Kaya sinasabi nga ni Monica, alin ang mahalaga? Hindi ba essential ang pakikiisa sa ating Panginoon? Kahit isang oras lamang sa araw ng linggo, o kaya ay bukas ang simbahan upang makadalaw sa Blessed Sacrament kahit isang oras lamang o ilang minuto, sapagkat ito magbibigay ng lakas para sa atin, sa ating spiritual na pamumuhay. Minamahal ko mga kapatid, napakahalaga sa ating Panginoon ang pakikiisa sa Kanya, at dito magiging ganap ang ating buhay sa pakikiisa natin sa ating Panginoon. Isa pang bagay sa banal na Ebanghelyo, sa kabila ng ating panalangin at pakikiisa, may sinasabi ng ating Panginoon na mayroong mas mahalaga o mas mataas na batas kaysa sa pamahinga, at ito ay ang batas ng pag-ibig. Napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo, gusto ng ating Panginoon at ng mga alagad na pumunta sa isang ilang na lugar. Nais nilang magpahinga, nais nilang manalangin. Subalit, ang purpose na ito ay nawala. Sapagkat pagdating nila doon sa lugar na doon, ay naroon yung mga tao. Humihingi ng tulong. Iba't ibang pangangailangan. At anong ginawa ng ating Panginoon? Kinalimutan niya yung lahat ng intention nila ng pag-alis at paglayo sa tao upang magpahinga. At binigyan niya ng pansin yung tunay na paglilingkod. Dahil para sa Kanya, isasakripisyo niya ang bagay, kahit ang Kanyang sarili, alang-alang sa pagmamahal sa kapwa at paglilingkod sa kapwa. Kaya nga't sinasabi niya, walang higit pa sa pag-aalay ng sarili dahil sa minamahal mo ang isang tao. Minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito ay tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin ang turo at halimbawa ng ating Panginoon. Halimbawa ng ating Panginoon sa misang ito na pag-aalay ng Kanyang sarili. Pag-aalay, alang-alang sa pagmamahal. Sana ito rin ang isabuhay natin. Sana ito rin ang gawin natin. Na kung tayo man ay nagkukulang, alagaan natin ang ating sarili. Maglingkod tayo sa ating kapwa. Kung kinakailangan ng sakripisyo, magsakripisyo tayo para sa bagay na ito. Sapagkat dito natin makikita ang sinasabi ng ating Panginoon, ganap na pamumuhay, ganap na buhay, kasama ng kapwa at kasama ng ating Panginoon. Bilang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon ang pagmamahal sa ating kapwa at panalangin, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawag tayo siya, dalang ng Espiritu Santo,
Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinalog sa krus, namatay, binaon, nanahag sa mga impyerno, nang may gatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at huhukom sa nangabubuhay at nakamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pamagitan ni Jesus, ipinadama ng ating Ama sa langit ang kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. Taglay ang pananampalatayang ito at pagtitiwala. Idalangin natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at sagutin natin. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, ang Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko, naway maging pastol silang tulad ni Kristo, nangangalaga sa bayan ng Diyos at umakay sa Kanya sa kaganapan ng buhay sa panahon ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway sundin nila ang halimbawa ni Jesus, lalo na sa pagkasalubong at pagsubok, ang abang lingkod ng Diyos na nagpapababa upang maglingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Para sa mga naniligaw ng landas at tigib ng kalungkutan, sa mga nagdaranas ng hirap dahil sa COVID-19, naway maranasan nila ang pag-ibig ni Kristo sa pagkandili at pagtulong ng ibang tao. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng natitipon dito, naway may padama namin sa mga pastor ng simbahan ang aming pagmamahal upang pag-unawa at pagpapatawad sa kanilang mga pagkukulang. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama, din mo mga panalangin na yung bayan. Huwag mong isaalang-alang ang totoong nararapat sa amin at ipagkaloob mong lahat ng aming mga pangailangan habang naglalakbay kami kapiling na iyong anak. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinupal sapagkat siya mabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo. Nagaling sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinupal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo. Nagaling sa punong ubas at pinagpagulo ng tao upang maging inumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman.
Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikakagaling at ng buwan niyang Iglesia Banal. Ang iba't ibang mga handog ay pinag-iisa mo, Ama, sa paghahain ito. Basbasan mo ang mga inialay na iyong bayan, tulad ng ginawa mo sa handog ni Abel. Loobin mo ng inihandog sa kayong narangalan ay magbunga ng kaligtasan, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin niyo rin, Isipin niyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal, Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. marapat at matuwid. Tunay ng marapat at matuwid ang pumatakagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo ang banal, alang-alang kay Yesu Kristo anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mo ang sansinuko upang siya maging tagapagligtas namin at manulubos ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria Virgen. Sa pagsunod na iyong kalooban ng pamagapi at kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sampayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang pag-ibig sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ikaw ang Panginoon ay tunay na banal, at sa nagmulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapaluto ay maging katawan at dugo ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa iyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin ninyong lahat ito inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos ay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagulita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, hinalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal ng harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay yung simbahan sa buong daigdig. Kasama Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang ayong mga kapatid na nahimlay, na umasa mo rin mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa paluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal.
na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Anak. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdaraanan kaysa ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay gusto makiisa sa ating Panginoon, spend time with the Lord. Dasalin natin, Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming pasasala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipanigulo sa gusto, at andyan kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Makapalat tayong tatanggap sa kanyang higit. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aming katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aming kaluluwa.
sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magkakailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasagan na ang nararanasan. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasagan na ang nararanasan. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapakinabangan ko. Manalangin tayo. Magdalawang awa ka sa iyong bayan, Panginoon. Iyan sila binibigyan mo ng bahagi sa iyong mga misteryo. Tulungan mo silang magbagong loob at talikdan ang kalamasamang hilig. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapasalamat ako sa inyong lahat sa paggaling niyo sa misang ito. Sana kayo naroon. At magpatuloy natin ang panalangin na sana yung restriction na ito ay mawala na upang bumalik muli tayo sa ating simbahan, sa ating community, upang magkaisa tayo sa ating panalangin. Spend time with the Lord. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa